Aglo at sa Labor Power Movement, sa Maisog. Kayo po ang dahilan kung bakit ako ngayon ay naririto sa inyong harapan kahit May 1 o Araw ng Manggagawa. Alam ho ninyo, malaking bahagi ng aking pagpapasya last year kung ako'y dapat lumahok o hindi dito sa midterm election ay kayo ang mga manggagawa, ang Aglo at ang Labor Power Movement. Sapagkat sa aking pagkukonsulta, ang lagi nating nakakasama, of course, si Attorney Jimmy Miralles na aking kaibigan, kinonsulta ko po ang iba't ibang sektor. At sinasabi ko nga, parang hindi ko linya ang pagkandidato. Subalit, ako ho ay tinanong, alam mo naman, Attorney Vic, na hindi kaaya-aya ang nagiging direksyon tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Kaya mo bang talikuran ang kapwa mo Pilipino? Kaya mo ba talikuran ang uring manggagawa? Kaya mo bang pabayaan na patuloy na atakihin at ikompormiso ang ating demokrasya? Kung ang sagot mo sa mga katanungang yan ay kaya mo, mauunawaan ka namin, huwag mong tanggapin ang imbitasyon at hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Subalit, sabi ko sa kanila, bigyan lamang ako ng kaunting panahon at hayaang ako ay magnilay-nilay bago tayo magdesisyon. Sa aking pagninilay-nilay, ang aking sagot sa tatlong mabibigat na katanungang yan, hindi ko kayo kayang iwanan at hindi ko kayo kayang talikuran. Kanya ako ay naririto ngayon kumakatawan sa inyo. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Senador ninyo, Pilipino, Abogado, Maisog. Ilang araw mula ho ngayon ay magtatapos na ang ating kampanya at ilang araw mula ngayon ay halala na. Napakinggan nyo na rin ho siguro ilang ulit ang aking mga nais gawin o layunin bilang senador ninyo. And I will just like to take this opportunity being in front of you this afternoon, first to give my respect to all of you, mga manggagawa, dahil ngayon ay araw ninyo. Pangalawa, upang ipaalala sa inyo what is at stake for our country this midterm election. Tuwing May 1, dapat ay selebrasyon. Tuwing May 1, dapat ay nagdiriwang ang mga manggagawa. Subalit ilang taon paulit-ulit nakakalipas. Nagdiriwang ba ang uring manggagawa tuwing May 1? Palagian ang pagkilos ay paalala at panawagan sa pamahalaan kung sino mang administrasyon, iisang hiling. Mapabuti ang estado ng uring manggagawang Pilipino dito sa sarili nating bansa. Halos 10 milyong Pilipino ang nangibang bayan dahil walang oportunidad o dili kaya kung meron man, mababa ang sahod ng mga manggagawa. Hindi sapat at hindi sasapat sa araw-araw na pangangailangan nating mga Pilipino. Halimbawa, dito sa Kalakhang, Maynila, ang minimum wage natin ay 645. Kung titingnan natin yung cost of living ng isang pamilya, kulang na kulang yung 645. Dito na yan sa Metro Manila. Imagine natin kung ano ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino at kapatid na manggagawa sa labas ng Metro Manila. Bagamat ilang ulit ko ring nasabi na bilang senador ninyo, aking isusulong na magkaroon sana at dumating sana yung panahon na yan na magkaroon na ng pagkakapantay-pantay pagdating sa rate ng sahod ang mga nasa Metro Manila at nasa probinsya.
Ito'y hindi magiging madali sapagkat gusto nating ipantay ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at Metro Manila. Subalit, titingnan din natin ang kakayahan na matugunan yan ng ating mga partner sa labor force. Ito namang mga mamumuhunan. Habang humihingi tayo ng karampatang benepisyo, dagdag sahod, hindi naman natin ninanais na wasakin, sirain at maging lugi ang ating mga partner, yung mga mamumuhunan, sapagkat mawawalan din tayo ng trabaho. Ang dapat nating pagtuunan, patuloy tayong manawagan sa gobyerno, sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tama na ang akap. Tama na ang AYIX. Hindi tugon yung 20 pesos kada kilo ng bigas na available lamang sa Cebu. Inaamag daw. Ang kinakailangan ng Pilipino, hindi AYIX. Hindi yung tao na ibinababa ang presyo ng kilo ng bigas sa 20 pesos dahil lamang panahon ng halalan. Ang mga Pilipino, tayong lahat, ay may dignidad, may dangal, may respeto sa sarili. At hindi tayo for sale. Ang kailangan nating mga Pilipino, ang kailangan ninyong mga manggagawa, proteksyon sa pamahalaan. Ang kinakailangan ng mga Pilipino, hindi manlimos, kung hindi trabaho, oportunidad, negosyo, hanap buhay, proteksyon laban sa kriminalidad, at paglaban ng pamahalaan sa pagbabalik na naman ng droga. Ito ang kailangan natin, limos. Hindi tayo nanlilimos sa pamahalaan. Magagaling ang Pilipino. Ang patunay, halos 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa labas ng ating bansa. In demand ang ating labor force. Halos 1 milyong Pilipino taon-taon ay nangingibang bayan at nakakapaghanap ng trabaho. Ganon kagagaling ang Pilipino. Kaya hindi natin kinakailangan ang limos sa pamamagitan ng AKAP at AYIX. Ang kailangan natin ay gawing mabuti ang kondisyon ng ating employment at proteksyon ng mga manggagawa. Yan ang kailangan natin. At sana, alam ho ninyo, papalapit na yung halalan. Tayo, nung simula ay kumandidato bilang independent, kasama ko kayo at ang hakbang ng maisog. At habang papalapit ang pagbubukas ng kampanya, tayo po ay naging guest candidate, adopted candidate ng PDP. At ngayon po, ang pakikiusap ko sa inyo, sana ay suportahan po ninyo ang Duterte. Sa May 12, vote straight Duterte! 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 Meron pa naman hong 2 bakante. Nasa kamay nyo na at pag-iisip kung sinong idadagdag ninyo. Nandiyan naman si Senador Gary Oliva. Tulungan din natin. Galing sa uri ng manggagawa. Basta't wag po ninyong kalilimutan ang Duterte. At nandito po yan sa aking suot-suot na t-shirt. Patuloy po tayong binubudol ng administrasyong kasalukuyan. Naghahandog ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu. Ang tanong po natin, magtatatlong taon na kayo sa pwesto, bakit ngayon lang? Bakit ngayong panahon ng halalan? Bakit sa Cebu lang? Sa Cebu lang ba may naghihirap na mga Pilipino? Paano yung mga Pilipinong hindi kaya bumili ng makakaing bigas dito sa Metro Manila at sa buong Luzon? Paano
yung mga naghihirap na Pilipino sa Southern Tagalog? Paano yung mga may hirap nating kababayan sa Mindanao? Wala ba silang karapatang magkaroon ng access diyan sa murang bigas na matagal nang ipinangako ng kasalukuyang administrasyon? Atin silang singilin. Ito yung mga usaping panlipunan na dapat maggabay sa inyo sa pagpili natin ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. Huwag din ninyong kaliting kasarinlan ang ating soberanya. Huwag ninyong kalilimutan noong March 11, ang kapwa natin Pilipino ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte at ginawang mistulang alay sa mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Sariwain natin yan nang sa ganon, pagdating ho ng May 11, day before the election, sariwain ninyo yung kaganapan ng March 11. Sa May 11, hindi po malayo mula ngayon, ay magdadalawang buwan na. Mula nung pinagkait nila sa kapwa natin Pilipino, minsan naging mabuting Pangulo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung paano linapastangan ang kanyang karapatan bilang Pilipino. Huwag natin pahintulutan ang patuloy na mga panghihimasok ng mga interes ng banyaga o dayuhan sa pamamalakad sa ating bansa. Nanganganib ang ating demokrasya. Ngayon, araw ninyong manggagawa, kinakailangan ipaalala ko sa inyo, pagkatapos nilang sinalbahe ang pagkatao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nanganganib patuloy ang ating demokrasya. Sa paanong pamamaraan? Pilit na nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula sa inyo, 32 milyong Pilipino na siyang nagpahiram, tunay na nagpahiram ng inyong sagradong mandato at boto kay Vice President Inday Sara Duterte. Atin labanan itong huwad na impeachment complaint. At magagawa lamang natin yan kung tutulungan po ninyo ang katulad kong aplikante, bilang manggagawa ninyo, bilang boses, tinig, tenga at mata ninyo sa Senado kasama ang Duterte. Punuin po natin ang Senado ng mga Duterte. Yes. Upang malabanan natin yung huwad na impeachment complaint. Tulungan po natin, pahintulutan ninyo ako, banggitin ang pangalan ng ating mga kasama sa Duterte or sa PDP o yung Pilipinas Duterte pa rin. Tulungan ho natin, dalhin natin sa Senado ko sa Duterte si Senador Philip Ipe Salvador. Yes. Ang ating pong bansa ay may sakit. Kinakailangan natin ang talino at galing at pagmamahal ng isang totoong doktor, hindi yung nagdudoktor-doktoran na magaling magdoktor sa proseso ng papel sa gobyerno. Dalhin natin ang totoong doktor sapagkat may sakit ang ating bansa. Tulungan natin si Senador Marites Mata. Tulungan din natin. Biktima rin ito ng karahasan na nagmumula sa sarili niyang pamahalaan. Nakita natin na hindi rin respeto pati ang simbahan. Tulungan natin, dalhin natin sa Senado ang number 53 sa balota, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. At mahalaga, nalalaman ng mga aplikanteng katulad ko, ano ba ang trabaho ng mambabatas?
ang mambabatas hindi dapat busy sa pamimigay ng aak. Correct. Ang mambabatas hindi dapat nakikialam sa pamimigay ng AIX. Tama. Ang mambabatas hindi parte ng trabaho nila ang magmudmod ng ayuda. Correct. Ang mambabatas hindi dapat pinakikialaman ang pondo ng PhilHealth. Tama. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas, magbalangkas ng batas, mag-amyenda ng batas. Kanya kinakailangan po dalhin natin ang aking mga kapwa abogado sa Senado na si Attorney Senador Raul Lambino. Tulungan din natin isa ring abogado, Attorney Senador J.V. Lo. Tulungan din natin, hindi lamang musikero, magaling na musikero, magaling na abogado, dalhin natin sa Senado, Senador Jimmy Bondoc. At bahagi ng Duterte, matagal na ito season, veteranong mambabatas, magaling na abogado. Panahon na upang i-promote natin mula Kongreso, iangat natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. Dalhin din natin muli, matapang, maisog, lumaban sa sindikato ng droga. Lumaban sa mga kriminalidad. Ibinuwis ang kanyang buhay, nanindigan at may tunay na pagmamahal kay Tatay Digong. Muli nating dalhin sa Senado, ibabalik natin sa Senado, itaga ninyo sa bato, Senador Bato de la Rosa. At siyempre, sinong hindi makakakilala sa tao ang tanging bisyo ay magserbisyo. Ang number 1 sa mga survey ngayon bilang senador, huwag nating hayaang madaya. Balik natin sa Senado si Senador Bongo. Ito po yung Duterte. At habang binabanggit ko ang kanilang mga pangalan, sana ay huwag rin ninyong kalilimutan, napakadaling tanda ang numero 5-6. Paulit kung sinasabi 5-6, hindi siya utang, 5-6 hindi siya pautang, 5-6 hindi siya pabigat. 5-6 tratuhin natin na kolektibo nating puhunan upang maprotektahan ang uring manggagawa patungo sa mabuting lipunan. Number 56, ang inyo pong lingkod, Attorney Vic Rodriguez. Rodriguez! 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 Rodriguez!